Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito yung ating topic ngayon dahil halos isang linggo na yung ginawa ni Senador Robin Padilla, yung inyong senador, na binoto nyo kaya naging number 1 yung senador na yan, artista, doon sa pag-question ng presensya ng Amerika sa West Philippine Sea at yung kanyang pagdadown sa Philippine Coast Guard na sa halip na suportahan, sinasabi niya, kaya ba nyo ipagtanggol? Tapos sinasabi niya, maraming issue mali. Okay? Ngayon, bumubuhos ang panawagan ng resign. Ang panawagang tanggalin. Dalawa yung ganyan eh. Mag-resign daw o tanggalin sa Senado. Mamaya papaliwanag natin. Hindi ko ganun kadali yan. Yung resign at saka po yung tanggalin. Hindi ganun kadali. Pero hindi mo masisi ang taong bayan dahil hindi lang ho resign o tanggalin ang panawagan. Marami sa mga nabasa kong comments dito sa channel na ito, mababasa yung ibang social media at saka sa mass media. Galit ho ang mga tao. Nagsisisi. Pinagre-resign na, nagsisi. Nakikita ko rin mga kaibigan sa Facebook. May mga nagpo-post din na marami talagang hindi rin gusto yung sinabi ni Senator Robin doon. Pero tayo mga kaibigan, wala naman tayong papanigan. Tayo inaalam lang natin kung ano man ang nangyayari at kung ano man ang nagiging decision nila sa Senado mga kaibigan. Kayo mga kaibigan, kung ano man may comment nyo dito sa pahayag ni Senator Robin, pwede nyo lang i-comment mga kaibigan, walang problema. Pa sila dahil kanilang ibinoto. Maraming nagsisisi at naiboto nila si Senator Robin Padilla. Kasi nga doon sa kanyang ginawa na hindi siya, ang dating niya, hindi siya maka-Pilipino, maka-China siya. At alam pa nyo, naglabasa na yung mga video na siguro mamaya o isang araw ipakita ko rin sa inyo. Mga 1 year ago yata yun o kung ilang buwan na naging guest speaker siya ng Chinese community. Abay, kanya pang pinagyayabang doon na 65% daw ng mga Pilipino ay may lahing Chinese. Totoo ba yun? At mahal na mahal talaga niya Chinese. Talagang ang pinanguhugutan niya ay Chinese community. Dapat Pilipino. Karamihan sa mga gobyerno mga kaibigan tulad ng mga mayor, councilor, gobernador, di ba? Congressman, halos karamihan mga kaibigan nito real talk, puro inchik na. Di ba? Totoo naman. Filipino community, dapat Pilipino ang kanyang panggagalingan, pinanguhugutan kasi elected senator siya. So ito po yon, resignation o tanggalin at yung ibang ahoy nagsisisi. So mabigat na nangyayari ito. Alam nyo, bilang background po, bago yan, until na wala pong senador na umampi sa kanya. Ni isang senador walang umampi sa kanya. Lalo nang magsalita si Senate President Nick Zubiri. Mabuti nga ito si Senator Zubiri dahil siya ang Senado, Senate President, kanya agad kinontra yung sinasabi ni yung pag-question yung si Padilla doon sa issue ng yung presensya ng Amerika. At least, na-control ni Zubiri. Kasi kung si Zubiri, Senate President, siya yung ama ng Senado, kung hindi siya nagsalita ng pagkontra kay Padilla, baka maisip ng taong bayan na ang buong Senado ay gano'n. Kasi senador si Padilla. So dahil kinontra ka agad, ako yung tingin ko yung hitsura ni Zubiri na nakapolo lang, napindi walang Amerikano, walang tayo. Mukhang nung madinig niya yung hearing, nagmadali siya nagpunta ng Senado at nagpunta doon sa hearing at kanyang kinontra agad. Di ba ang galing? Yun po yung nakita kong galaw ni Senate President. Nakita niyo yung suot niya, naka-light blue siya. Ano ba yung mga file dito? Na ang kanyang, pagbigla siya nagsalita doon, parang nag-speech na siya sa public hearing. At kanyang tahas ang kinukontra. Yan na nga po si itong si Padilla. Ano yung mamaya na ipakita yan. Dali. Kaya nakontrol ka agad ng Senado. Mali yan. Hindi tama yan. Ito yung tama. Kailangan natin ng presensya ng Amerika. Kailangan natin ng mga kalyadong bansa sa buong mundo sa ginagawa sa atin ng China. So, na-establish ngayon kaagad ni Senate President Zubiri sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo, ang Senado hindi ganun ang posisyon. Hindi katulad ng gusto ni Padilla. Ang Senado ay naniniwala na meron tayong karapatan. Dapat makipag-alyado tayo sa malalaking mga bansa.
Yun ang na-establish kaagad. Kaya dumami ng dumami ang galit kay Senador Padilla. Kaya nga ang panawagan, resign or tanggalin. May mga nagsisisi rin mga kaibigan kung bakit siya binoto eh, no? May mga sabi-sabi binoto dahil artista lang daw, ganun. Pero kagaya nga ng sabi ko mga kaibigan, dito wala tayong kinakampihan dito. Tayo inaalam lang natin kung ano man ang nangyayari at kung ano man yung napag-uusapan nila sa loob ng Senado. At nagsisisi sila at bakit kanyang ibinoto. Yun ang matindi. Okay. Yung pong pagtanggal, hindi po ganun kadali. Actually, wala pang senador na natatanggal sa kasaysayan kundi ako nagkamali. Kung nagkakamali po ako, kasi sana po, pero sa akin, abot ng ating kaalaman, wala pa akong senador na nabalita ang tinanggal Nag-resign, meron. Yan, si Senador Zubiri, nag-resign yan Nung akusahang siya ay nagdaya ng eleksyon ng Pimentel, delikadesa, nag-resign siya. Bihira yun, on record yun. Siya yung unang-unang senador na gumawa ng kasaysayang nag-resign. Sikon kaya mga kaibigan, si Cayetano at Risa Hontiveros, kailan kaya sila magre-resign? Sa Senado. Kaya nung nakakuha ng simpati sa tao, nung tumakbuli siya senador, nanalo. Ayun po yun. Yun ang Senator Zubiri. Ngayon, yung pagtanggal, wala pa po. Kasi yung pagtanggal po ay dadaan yan sa malawak na proseso. Dadaan sa Ethics Committee yan. Pag napatunayan ng Ethics Committee na may problema, saka lang. Parang yung kay Tevez. Diba, dumaan sa committee, sinuspende yung 2 beses, gano'n. Tapos hindi pa rin siya pumasok. Tinanggal na siya sa Kongreso. Iba naman yung kay Tevez. Itong kay Senador Padilla, wala namang nagreklamo sa Ethics Committee. So, hindi siya pinintanggalin kung hindi dumaan sa Ethics Committee o pagdisiplina. Hindi siya pwede at ganun kadaling tanggalin. Yung resign, madali. Delikadesa lang yan. Prinsipyo, delikadesa. Kung mayroong prinsipyo at delikadesa number 1. Pwedeng gawin yan on the spot, anytime ni Senator Padilla. Kung siya ay tatanggap ng pagkakamali, magsosorry siya at aaminin niya na siya talaga nagkamali bilang senador, yung pagre-resign, kaya niyang gawin yan. Isa yun sa opsyon. Pwede niyang gawin. Walang pwedeng makapigil sa isang senador o kahit anong posisyon sa pamahalaan kung gusto mo mag-resign. Yung pagtanggal, mahabang proseso. Malabo yun. Pero yung pagre-resign, delikadesa lang. Madaling gawin. Well, yun namang issue ng pagsisisi ng mga butante, bakit nila ibinoto. Yun ang mabigat. Senator Padilla, mabigat yun. May nagsisisi na sa'yo. Yung iba nga, hindi lang nagsisisi. Ayaw ka ng tawaging senador. Eh ako naman, tinatawag pa rin kitang senador kasi ikaw naman ay elected senador. Tayo magagawa. Nanumpa ka sa saligang batas na ikaw ay senador. So kahit nagalit ang mga tao, kahit hindi kita ibinoto, dahil hindi naman talaga kita iboboto kahit kailan. Ba't naman kita iboboto? Ako marunong akong, lagi akong talo sa eleksyon dahil kung binoboto ko, matitino talaga O kahit hindi kita ibinoto, tandaan mo ito, Senador, at doon sa mga kaibigan niya. Si Senador Padilla, hindi ko talaga ibinoto yan. Pero, until now, tinatawag ko siyang senador. Bilang respeto, kasi nanumpa na siya sa saligang batas na siya senador ng Republika. Institusyon ang pinag-usapan dito. Nire-respeto ko pa rin siya. Senador pa rin ang tawag ko sa kanya. Pero yung kanyang mga sinabi, talagang sablay na sablay. Sablay na sablay. Kaya yung issue ng resign, madaling gawin. Kung gugustuhin mo, delikadesa lang. At alam mo ba nga kaya lumalakas ang resign? Alam niyo si Senador Padilla, Reserve Army yan. Alam ba niyo yung Reserve Army, nanunumpa din yan. Sa alituntunin ng ating saligang batas at ng ating mga sundalo hanggang sa huling patak ng dugo, ipaglalaban ko. Diba? Ang bansa. Nang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po yung ng military. Nanumpa ang mga Reserve Army yan. Tapos, ang kanyang mga statement against armed forces, against Chief of Staff, against Department of National Defense Secretary, at against din or malayo sa posisyon ng Commander-in-Chief. Ang mga reserve military, under yan ng Commander-in-Chief. Sino ba ang Commander-in-Chief? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang reserve ka nga, anytime na magkaroon ng crisis o pangailangan ng Estado o military, bilang reserve ka, tatawagin ka. Halimbawa, may malaking rebellion sa buong bansa. May mananakop sa ating bansa. Ang reserve, pinag-duty yan. Mandatory mag-duty ka.
tutulong ka sa Estado, tutulong ka sa armed forces kasi reserve ka. So, ang boss mo, ang Commander-in-Chief, ang Pangulo. Chief of Staff, Department of National Defense Secretary. Yun eh. Tapos ang sinasabi mo, Senador, napakalayo sa posisyon ng Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng Department of National Defense. Isa yan sa hindi mo alam. Kaya nga, panawagan ng tao, matitino, Pilipino, maraming matitinong Pilipino ang kailang panawagan, resign at pagsisisi dahil marami kang violation. Paglabag yan sa pagiging reserve mo as military. Malayo sa paninindigan ng isang elected senador na parang anti-government, pro-China na siyang kalaban ng Pilipino, ng Estado. Wow! Ang daming pagkakamali. Kaya, ang resignation na panawagan, ginajustify ko lang. Okay? Pinapaliwanag ko lang na yung panawagan ng mga taong mag-resign ka, valid yun. Huwag mo magagalit. Eh, problema kasi, ito yung malungkot. Malabong mangyari yun. Di ba binanggit ko na sa inyo kahapon, nagputo ka na rin sa ibang social media. KSP raw ang mga bumabanat sa kanya. O paano mag-resign yan? Malabo. At hanggang ngayon, hindi siya nag-sorry. Hanggang ngayon, hindi niya binago yung statement. Pinaninindigan pa niya. At Talagang paninindigan niya talaga mga kaibigan. Ano naman yung sinabi ni Senator Robin. Ano? sabi nga niya, KSP ang mga bumabanat sa akin. Yun ang sabi niya. So malabo siyang mag-resign as senador, malabo din siyang mag-resign as reserve army. Yan yung inyong senador na ibinoto. Ito yung ating At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.